Okay, magandang araw mga kababayan at mga ka-explore. May mga katanungan lamang na hihintayin natin yung kasagutan. Ano? Hanggang Senado nga lang ba ang tapang ni Duterte? Pangalawa, bakit parang takot siya sa Quadcom? At pangatlo, dadalo kaya siya sa susunod na Quadcom hearing? Yan po ang mga katanungan na maaaring masagot sa mga susunod na araw o itong susunod na pagdinig ng Quadcom. Ano po? Abangan po natin yan. At sa panayam ng isang sikat na channel sa pangalan po ni Christian Isguera, Fact First yata yon. Pakicheck nyo na lamang po, Pakicheck po yung kanyang channel. I-subscribe nyo na rin po para lagi po ninyo siyang nasusubaybayan. Nako, napakasarap po manood doon. Ang gagaling. Ang galing po niya magtanong sa mga guest. So, yun na nga po mga kababayan. Sa panayam po ni Christian Isguera, tinanong niya ang mambabatas kung hindi daw ba siya intimidated o takot kay Duterte. Ito ang kanyang kasagutan, pakinggan po natin. Inaano ko lang, sana, pag nag-attend sa amin si former president, huwag na siya magmura. O sinabi namin kanina yan na kung yung kung yung expression lamang gago, tarantado, yan, ginagamit ko din yan kung tarantado talaga yung tao kung gago talaga yung tao o tanga yung tao, we will accept that. Pero yung PI na sinasabi niya, I'm not going to accept that personally. Kapag siya nagbura ng ganyan mura, ipo-point of order ko siya. Kasi iba yan The PI is, yung minumura mo yung nanay mo. I'm not going to allow that. Yung nga rin naalala ko actually yung huli natin pag-uusap, Congressman, nung kahapon, pinapanood ko si Duterte. Talagang pinutakti ng mura yung Senado. At kaisa yung senador, and it took a while before she actually called the attention of the former president, si Senator Rizon Ontiveros. Pero the rest of the senators, very timid. Nagtatawanan pa nga. Diba, mura ng mura, hindi ba nababastos yung institusyon na yun? Diba? Kung sakaling mangyari sa inyo, point of order ang gagawin niya, tama ba? Point of order yan. Hindi ba contemptible yun? Sa press conference namin, mukhang wala yata ang point of order doon sa Senado Sa amin, point of order yan for using vulgar words, for uttering yung bang PI na talagang curse word na hindi tama hindi maganda. Oo. Ang isa pang napansin ko ng congressman yung yung parang siya nag-dominate nung hearing, parang siya naging star, yan medyo predictable na yun. Pero yung he was talking over senators, tapos kung kailan niya gusto magsalita, nagsasalita siya kahit gaano kahaba, nale-lecture niya yung mga senador, in particular si Senator Rizon Ontiveros. Yung ganyang asta ba, makakalusot ba yan kung sakaling humarap siya sa inyo sa Quadcom? Amen. Hindi makakalusot yan. I mean, kapag siya biglang nag-interject sa amin, biglang nagsalita yan, point of order agad yan. I mean, he is there to answer questions. He is not there to ask us any question at all. So, he is there as a source speaker, as a witness, to be able to air his side. Papayagan namin siya magbigay ng kanyang preliminary personal remarks or statement, no? And after that, we are going to open the interpellation. Yun talaga ang ginagawa namin. Oo. But of course, we are going to accord him full respect and cordiality being the former president. Pero kayo personally, hindi ba kayo intimidated kay Duterte given his reputation, pati yung talim ng bunganga niya? Kayo ba hindi kayo intimidated sa kanya? May intimidate lang ako pag nagmura siya. Pero actually, I'm not intimidated sa kanya, no? I always would think that now he is a private citizen. He's not the president anymore. And although we respect him, at nakikita naman namin sa Senate hearing na talaga bang talagang he is still speaking like the president as he is, no? Siguro ganoon talaga ang ugali niya, being pinagmamalaki niya na he has been a long time mayor, he is a fiscal, a prosecutor, a congressman, and then a president. You see? So, I mean, ang pinatawag namin siya, he has to really agree that he is there to be a witness and to be able to answer questions that will be asked of him.
Did you get the sense naman na baka yung mga senador, sila naman yung intimidated dito kay Duterte kaya siya nakalusot ng ganung kahapon? Naintindihan ko kung ang mga senador tulad ni Senator Bato, ni Senator Bongo, Senator Robin Padilla, na hindi magtatanong sa kanya ng pointed question. Ang hindi ko maintindihan, si Senator Coco Pimentel, nakalaban pa niya ron sa PDP laban, di ba? I mean, yung ibang senator, tulad ng Senator Joel Villanueva, tulad ng Senator Jingo Estrada, na hindi naman kasama, hindi naman talagang nakasama ni former president. They were not actually asking pointed question. Only Senator Risa is doing that. So what did he tell you? Well, sa akin, sabi ko, hindi maaari mangyari yan sa quad ko. Sapagkat to us, sa akin, we would like to give justice to the extrajudicial killings na nangyari. Oo. Sinabi ko naman na I am always in favor on the war on drugs. Ibig sabihin, ayaw natin na ang Pilipinas ay mahulog sa droga tulad ng Colombia, tulad ng Mexico. But what I'm not in favor of, bakit kinakailangan pumatay ka? Sabi nga ng ICC, pumatay ka ng 12,000 to 30,000 people on those war on drugs. Kailangan ba yun? I mean, yung reward system, for example, Christian, ha? Okay. Yung mga drug pusher natin na mga mahihirap, na yun lang kinikita nila. Alright? Kumikita sila sa drugs. Anong kaibahan nun sa mga pulis para kumita, kinakailangan pumatay? Wala rin pinagkaiba yun eh. You know that? And my goodness, we are now living in a very difficult violent situation here. When you begin to see that policemen are also killing allegedly drug pushers. And, ang sabi niya, there are a lot of policemen who were killed also. Yung mga ninja cops na sinasabi. Sabi ni Senator Bato, pinadala rin sa Mindanao. Many of them were killed. Can you imagine policemen killing other policemen? Not only policemen killing drug pushers. Ang tanong ko ganito, ilan ba napatay na drug lord? Ilan ba napatay na drug pushers? More than 7,000 ang napatay ng mga drug pushers. Ilan ba ang drug lords ang napatay? Wala pang 100. Nasaan yung iba? Nakakulong pa hanggang ngayon. Bakit nakakulong pa hanggang ngayon? Akala ko ba talagang dapat patayin ng mga drug lords, mga drug traffickers, mga drug pushers? Ba't yung napapatay lamang? Yung mga maliliit, hindi lamang yan, nanlaban. Yung nanlaban, for example. Kung nanlaban yan, ibig sabihin may weapon yan, di ba? Kung maraming malaman doon sa arsenal, I forgot the name there in the Philippine National Police, kung ilan na baril ang nasamsam ng mga kapulisan natin sapagkat nanlaban yung drug pusher. We'd like to find out how many. Kung 6,000 ang naglaban na yan, dapat 6,000 ang weapons na nakalagay doon sa PNP ngayon.